Umupo ka nga, tama na. Alam kong may asawa siya, pero hinabol ko siya. Naiintindihan mo ba? Commander Fengling, ang babaeng ito. Anong klaseng gayom ang ginagamot niya sa'yo? Tapos na ang nangyari sa amin. Kung ayaw mong tumigil, ipapakancel ko ang kasal natin. Wag, papakasalan kita. Sabi mo tapos na kayo, ibig sabihin ayaw mo na sa kanya ngayon. Ako, isipin mo na lang na wala akong kaalam-alam. Pasensya na at natagalan. Masamang pakiramdam ko. Subukan mong umalis at tatamaan ka sa akin. Miss Jiang, ano ba yung sinabi mo tungkol sa misis ko? Ang sasabihin ko sana ay, maganda ang misis mo. Pero Mr. Zheng, bantayan mo siya ng maigi. Itong misis ko, dapat nakadikit lang siya sa akin. Commander, narinig kong gusto mong bumili ng goma. Tama. Naghahanap at nangangailangan ako ng goma. Sana'y matutulungan mo ako, Mr. Zheng. So yun, tingnan mo ang gagawin ko sa'yo. Maghintay ka. Ito ang Fidelity Various Quality Products. Rubber quotation. Pwede mong tignan. So yun, katapusan mo na. Ang lalaking kalaguyo ni Soyun ay si Fengling. Soyun, malalagot ka sa akin. Walang anuman, Mr. Zheng. Ang totoong kulay ni Fengling ay lumabas na. Commander, kumain muna tayo. Sige. Mahal ko, napagod ka siguro kagabi. Kumain ka. Wala naman nangyari sa amin kagabi. Nahihiya ka? Sige, sige. Napagod ako eh. Ako na lang ang kakain. Mr. Zheng, nakailan ba kayo kagabi? Sobrang nasarapan siguro ang misis mo. Yang Momo, mag-ingat ka sa pananalita mo. Bakit naman? Sa tingin ko ay magandang itanong niya. Pero masaya pa talaga ang misis ko. Kailangan kong tanungin ang misis ko. Mahal ko, kagabi, nasarapan ka ba sa ginawa natin? Mr. Zheng, yung business proposal natin. Huwag kang mag-alala, Commander. Nag-uusap pa kami ng misis ko. At hindi pa siya sumasagot. Nasarapan ako. Buti naman. Natakot ako na baka hindi. Commander, bakit hindi ka nag-iingat? Deng, gamutin ko sugat mo. Hindi na kailangan. Commander, may sugat ka. Pwede nating ipagpaliban muna ang proposal. Kahit hindi na. Wala lang to. Okay lang sa akin ang presyo. Pipirma ako sa kontrata. Nga pala, Commander Feng. Biglang nagbago ang isip ko. Dodoblihin ko ang original price. Ang laki ng dinagdag mo. Hindi ka sumusunod sa usapan. So yun. Mamaya ka lang sa akin sa bahay. Kung hindi nagbago ang isip mo, pwede pa natin pag-usapan. Kung ayaw mo, aalis na lang kami. At kung bakit ko tinaasan ang presyo, negosyante ako, Commander. Alam mo naman siguro yun, di ba? Mukhang alam na niya. Susulitin mo pa sa akin ang misis ko. Magsilbi tong aral sa'yo. Sa akin ang kontrata. Dinagdagan ko pa yan. Sapat na siguro yan. Fengling, kapag lumapit ka pa ulit sa misis ko, hindi kita palalagpasin.
Ang bait mo naman, Commander. Narinig ko na ikaw at si Miss Jiang ay kakasal na. Tama. Sa susunod na buwan ay gaganapin ng kasal. Kung ganon, dadalo kami ng misis ko sa kasal. Zeng Sally, anong ginagawa mo? Cellphone ko yan. Huwag kang manggulo. May ginagawa ako. Okay lang ako. Huwag kang mag-alala sa akin. Tumusobra ka na. Sumusobra? So yun. Hindi mo ba naisip na kasal tayo? Patay na ba ako sa paningin mo? Ubus na ang pasensya ko sa'yo. Anong gagawin mo? So yun. Binalaan na kita. Huwag mo akong lokohin. Pero ginawa mo sa harapan ko pa. Nakipaglandian ka sa kanya. Hindi. Nagkakamali ka. May nangyari na sa inyo, hindi ba? Ilang beses nyo ginawa? Hindi. Wala nangyari sa amin. Sinungaling! Hindi magbabayad ng ganun kalaki si Penling kung wala! Walang iya ka! Di ba sabi mo? Nadudumihan ka na sa akin. Lumayo ka sa akin! Katawan mo ako! Lumayo ka sa akin! Papatayin mo ako? Huwag kang lumapit. Mas pipiliin mo siya? Papatayin mo ako para sa kanya? Sige! Patayin mo ako! Maghiwalay na tayo. Ayoko na sa'yo. Walang iya ka! Alam si Suyun sa akin. Halika dito. Suyun. Gutom ka na, di ba? Magkikinig ka na ba sa akin? Zeng Sally, tao ka pa ba? Divorce ang gusto ko. Hindi mo pa rin naiintindihan, ano? Simula ngayon, ganito ka na. Masunuring aso ko. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kakain ka o hindi? Sumunod ka! So yun, papatayin kita sa gutom kesa magsama kayong dalawa ni Fengling. Hihintayin kita makipag-divorce. Pananagutan kita. Ikaw ba? Gusto mo din ba ako? Kung ayaw mo na ako makita pa ulit, aalis na ako sa buhay mo. At hindi na tayo makikita pa ulit. Umupo ka nga! Tama na. Alam ko may asawa siya, pero hinahabol ko siya. Pengleng, gusto na kitang makita.
So yun. Gumising ka. Huwag kang magkunwari. So yun. Huwag mo akong takutin. Cancer. Anong sabi mo? Ang iyong mammary epithelial cells ay pumutok at kumalat ito sa iyong katawan. Malaki din ang tumor dahil sa nangyari, ang tumor ay nasa late stage na. Nire-recommend ako na tanggalin ang left breast mo para hindi na kumalat. Breast removal? Doctor, wala na bang ibang paraan? Para di matuloy ang breast removal? Kahit magkano pa yan? Breast removal? Wala na magkakagusto sa akin. Ang sakit niya ay malala na. Delikado ang stage 4 breast cancer. Kung ayaw mo maging delikado ang buhay niya, kailangang isagawa ang breast removal agad. Ayoko magpa-breast surgery. So yun, kung hindi ka magpapa-opera, pwede kang mamatay. Huwag kang matakot kapag natapos mo na ang surgery. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Ayoko magpapa-opera. Oo, sige. Pupunta ako sa ibang hospital. Sasamahan kita. Hanggat may pag-asa pa para sa'yo, hindi tayo magpapa-opera. Beso, meron kang advanced breast cancer. Kailangan natin magsagawa ng operasyon agad-agad. Meso, may asawa ka na. Ang buhay at kalusugan mo ay dapat na mas importante sa'yo. So yun, Gusto kong mapag-isa. Breast removal? Hindi na ako magiging normal pa ulit. Kung ayaw mo na akong makita pa ulit, aalis na ako sa buhay mo at hindi na tayo makikita pa ulit. Bakit may mga sundalo dito? Nandito din ba si Fane sa ospital? Anong nangyayari? Bakit may mga sundalo dito? May sundalo na duburat sa butang. Nasa operating room. Masamang ko yung kalagayan. Hindi si Fane, di ba? Okay na si Fane Ling. Fane Ling? Hindi maaari. Pengling! Marami pa kung gusto sabihin sa'yo. Akala mo ba ang lalaki na matay ay ako? Kaya ka umiyak ng ganyan. Pero sabi mo hindi mo ako gusto. Hindi ako naniniwala. So yun. Mahal mo ako, di ba? Nag-aalala ka sa akin. Sabihin mo, ano ba talagang nararamdaman mo sa akin, So yun? So yun, alam mo ba ang ginagawa mo?
Sa'yo lang ako ngayong gabi. Gusto kong maramdaman na mahalin ni Fengling. Kahit ngayong gabi lang, makasama ko si Fengling. Namiss mo ako. Namiss kita. Walang araw na hindi kita mamiss. Ako din. Namiss din kita sobra. Mahal kita. So yun? The number you're calling is unavailable. So yun. Pagkatapos na nangyari sa atin, umalis ka na lang. Wengzeng, hanapin mo si Suyun. Doctor, nakapag-isip na ako. Magpapa-opera na ako. Salamat. Zheng Sally, payag na akong magpa-opera. Pagkatapos kong magpa-opera, maghiwalay na tayo. Chelsea, bakit ka umiiyak? Namiss mo ba mama at papa mo? Wala akong mama at papa. Diba sabi mo yung Uncle Feng ay papa mo? Ama ka, siya ang papa ko. Samahan kitang hanapin siya. Talaga? Tara, hanapin natin ang papa mo. Shawe, di ba sabi mo dadalhin mo ako sa papa ko? Oo, kapag tumalan ka dyan, hahanapin natin ang papa mo. Ginaway ni Uncle Feng at Auntie Su ang mama ko. Ipaghihiganti ko si mama. Malaki yung pakpak ko. Hahabulin kita. Yeah. Papa, miss na kita, Papa. Papa, miss na kita, Papa. Ang taas nun. Sinong nagutos sa'yong tumalon? Bakit ka tumalon doon? Paano kung napilay ka? Papa, na-miss na kita, Papa. Okay. Huwag ka nang umiyak. Bakit ikaw na naman? Duwag ka ba? Ba't di ikaw tumalon? Kay bata masama ang ugali. Papa, aalis ka na naman ba? Magpapakabait na ako. Huwag mo na akong iwan ulit. Kumusta? Masarap ba? Salamat, Papa. Papa? Pengling, anak mo ba talaga siya? May anak ka na? Commander Fengling, anak mo ba talaga siya? Wala ka pang nagiging girlfriend, di ba? Hindi ko pwedeng pabayaan si Xiaoseng. Tama ka. Anak ko nga siya. Sino ang ina ng batang yan? Imposible si Suyun. Hindi mo na kailangang malaman pa. Pero akong fiancé mo. Pero may anak na ako. Ayaw na kitang abalain pa. Ipapakancel ko na lang ang kasal natin. Pengling, hindi pwede. Makinig ka. Kasama ko ang anak ko. Bata ka pa. Ayaw mo naman siguro maging stepmother, di ba? Pinamumuhian kita! Sorry, Papa.
Ulila kasi ako. Kung wala ako ngayon, hindi ka sana nasampal. Anak ko, huwag mong sisihin ang sarili mo. Papanagutan kita. Si Suyun lang ang babae sa buhay ko. Anak ko, gusto mo bang magpa-DNA test tayo? Kung lumabas na hindi kita anak, hanggat gusto mo ako, magpapakatatay pa rin ako sa'yo, okay? Apa. Tapang naman ni Xiaoxing. Matapang talaga si Xiaoxing. Magkakaroon ng ba si Xiaoxing? Pa, nasan si Dr. Su? Siya bang mama ko? Umaasa kung siya ang mama mo. Nahanap mo na siya? Wala po kaming balita kung nasaan si Miss Su. Ilock mo ang train station at airport. Hindi pwede makalis sa junction si Suyun. Yes, sir. Bakit kayo umalis si Suyun nun? Pagkatapos ng operasyon, maghiwalay na tayo. Magsama na kayo ng kabit mo. Huwag na natin pahirapan ng isa't isa. Sige. Kung gusto mo ng divorce, mag-divorce tayo pagkatapos na lahat. Patawarin mo ako. Miss Su, sisimula na po namin ang operasyon. Huwag kang matakot. Maghihintay ako sa'yo sa labas. Namiss mo ako? Namiss kita. Walang araw na hindi kita mamiss. Ako din. Namiss kita sobra. So yun, papatayin kita sa gutom. Kesa magkasama kayong dalawa ni Fengling. Tulungan mo ako i-forge ang test report. Ang misis ko ay may advanced breast cancer. Okay. Kapag nagawa mo yan, bibigyan kita ng 5 milyon. Okay, Mr. Zane. Hindi ako naniniwala sa'yo. Ayoko magpa-opera. Okay, sige. Pupunta ako sa ibang ospital. Sasamahan kita. Hanggang may pag-asa pa para sa'yo, hindi tayo magpapa-opera. Ang talino mo talaga. Gusto mong pumunta sa ibang ospital para magpatingin. Pasensya na sa abala. So yun, hindi mo ako kayang utakan. Hintayin mo lang na matapos ang operasyon. Tignan natin kung magugustuhan ka pa ni Fengling. Babalik ka pa rin sa akin. Lumabas na ang resulta. Nakasaad dito na si Fengling at Xiaoxing ay may 99.9 gene similarity. Mr. Feng, ikaw ang totoong tatay ni Xiaoxing. Papa, sabi ko na ikaw ang papa ko. Tama ka. Anak ka nga namin ni Suyun. Ang saya ko. Salamat, Doctor. Wala nga naman. Buti na nagkasama na kayo ulit. Patawarin mo ko, Xiaoxing. Iniwan ka ni Papa. Nagtrabaho kasi si Papa. Hayaan mo na po yun. Alam kong babalikan niyo din ako ni Mama. Kapag nalaman ni Suyun na anak namin si Xiaoxing, siguradong magiging masaya siya. Commander, nahanap na namin si Miss Su. Nasaan siya? Mukhang merong breast cancer si Miss Su. Ooperahan siya ngayong araw. Paano ang isang malusog na tao ay biglang nagkasakit? Aling ospital? Sa ikatlong hospital. Miss Su, kumarna ka lang. Ituturok na namin ang anesthesia ngayon. Antoine, kumain ka muna. Ayokong kumain. Itatabi ko muna dito. Kainin mo pag nagutom ka na. Iiwan ko pagkain mo dito, Auntie Wang. Bakit ba sa dito? Tawagin mo ang janitor para punasan yan.
Paano kung may madulas dyan? Di ba sabi mo weirdo tong si auntie? Hindi niya maalala anak niya, pero tanda niya yung son-in-law niya. Ang malas na anak niya, di ba? Ang anak niya inooperahan ngayon, hindi nga niya alam eh. Kapag ang babae nang wala ng dibdib, babae pa rin ba siya? Pero kung lalaki yun, hindi big deal. Kawawa naman si Dr. Su. Bakit? Sinong pinag-uusapan niyo? Sinong inooperahan ngayon? Yung operasyon, masakit ba? Ang anak mo, isa sa dibdib niya ay tatanggalin. Hindi ka ba naaawa sa anak mo? Anak ko? Oo. Nasaan siya? Kailangan ko siyang makita. Hala. Auntie Wen, okay ka lang ba? Masakit ang ulo ko. Hindi ka pa dapat isinila ngayon. Patawarin mo ko. Masisira ang buhay ng anak ko. Madami pa siyang pangarap sa buhay. Ayaw din ni Lola na mangyari ito. Kailangan mong lumaki ng maayos. Gwen? Sir. Naalala ko na. Anak ko si Soyun. Anak ko siya. Teka, Auntie Wen. Nasa si Soyun. Sabihin mo sa akin. Nasa si Soyun. Ma? Sengling? Bakit ka nandito? Nasaan si Suyun? Kaya, anong ginagawa niyo dito? Nandito si Soyun. Ano ba? Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo? Nag-o-opera kami. Anong... Saan niyo siya dadalhin? Tigil! Maniwala man kayo sa hindi. Kakasuhan kita ng illegal use of violence. Oh, talaga? Kami? Nanakot lang kami ng aso. Aso ka ba? Engleng, di ba dapat opera na ako? Suyun, wala kang sakit, niloko ka lang ni Zheng Sili. Nandito ka sa military hospital. Dinala kita dito para mapatignan. Manasungo yung pangangatawan. Nag-run pa kami ng ibang test at lahat ay normal. Wala kang breast cancer. Buti naman, wala akong sakit. Niloko ako ni Zheng Sili. Hindi ko siya mapapatawad. Kapag dinala ni Feng Ling si Suyun sa ibang ospital para mapatignan, malalaman nilang totoo. Dapat di agad dumating si Feng Ling. Natanggal na sana ang dibdib ni Suyun. Nakakainis. Kunti na lang sana gagana ng plano ko. Zheng Sili! Masama ka ba sa hayop para lupuhin ako? Nagawa mo talaga i-forge yung test report? Wala kang pinagkaiba sa criminal. Suyun, magpapaliwanag ako. Hindi ko sinasadya. Ang sampal na yan ay para pang-abuso na sa akin. Tinis kita na ilang taon. Wala kang kwenta. Pabulog ka sa kulungan. Nagkamali ka rin. Niloko mo din ako bago tayo pinasal. Niloko mo din ako kahit tayo na. Kapag nagsalita ka pa, yung dila mo, puputulin ko. Muntik na ako doon. Kung sino man ang manakit sa'yo, ay sasaktan ko din. Sino dito si Zheng Sili? Nagtawag talaga kayo ng pulis? Zheng Sili, ikaw ang doktor ay nag-forge ng medical report. Makukulong ka ng 3 taon.
Dalhin niyo na siya. 3 taong pagkakakulong. So yun, isipin mo, pinagsamahan natin. Patawarin mo ako. Sa loob ng ilang taon, sarili mo lang iniisip mo. So yun, alam ko nagkamali ako. Teka lang. So yun, maraming salamat. Salamat para saan? May gana ka pa talaga magmamakaawa sa akin? Pumunta muna tayo sa Civil Affairs Bureau. Mag-divorce muna tayo. At ako mismo ang maghahatid sa kulungan. So yun. Mahahalikan na kita pag gusto ko. Ano ka ba? Ilang beses na tayo naghahalikan noon? Mama! Xiaoxing. Ako si Andy Su. Hindi ako ang mama mo. Ako at si Xiaoxing ay nagpa-DNA test. Anak ko talaga siya. May anak ka na? Anak mo din siya. Hindi mo ba talaga naaalala? 5 taon nang nakaraan, nung nasa misyon ako. Aksidente kitang nagalaw. Ang lalaking na ikaw? Nung natapos ko ng misyon, bumalik ako para panagutan kita. Ganun pala nangyari. Ma, paano nakalabas ka na sa ospital? So yun, patawarin mo si Mama. Anak mo si Xiaoxing. Kinuha siya at iniwan sa daycare. Madami akong nagawang masama. Naaalala ko ng lahat. Ma, okay ka na. Sobrang saya ko. Yay! May mama at papa na si Xiaoxing.